Mami Alex, simula nung pumanaw ang aking mga magulang dahil sa isang aksidente, nagbago ang pakikitungo ng aking tiyahin na siyang kapatid ng aking ina. Hindi na niya ako pinapapasok sa pag-aaral, Mami Alex, at gusto niya na magtrabaho ako para mabayaran ko ang kanyang mga nagastos sa pagpapalibing ng aking mga magulang. Masakit isipin, Mami Alex, na noong nabubuhay pa ang aking ina ang siyang nagpapadala sa aking tiyahin, Mami Alex, upang mabuhay ang kanyang dalawang anak at ako, Mami Alex, at maibigay ang kanyang gusto at kahit anong hiling ay ibinibigay ng aking ina, Mami Alex, upang maalagaan ako ng mabuti. Hindi pumalya ang aking ina na magpapadala ng malaking halaga, Mami Alex. Mas nauna pa niyang mabilhan ng magandang gamit ang kanyang dalawang anak kaysa sa akin, Mami Alex. Minsan, nagsusumbong ako kay mama noon. Subalit ang sabi ng aking ina, hayaan mo na si Chang mo. Dahil may dalawa siyang anak, ako na lang ang bibili para sa'yo. Inintindi ko yun, Mami Alex. Pero ngayon, nawala na ang aking ina at ang aking ama, Mami Alex. Sobrang nagbago ang kanyang pakikitungo sa akin. Inalila niya ako, Mami Alex, at inalipusta na parang hindi niya ako kadugo. Kaya, gabi na. Ngayon lang naubos yung mga paninda ko. Pagkagalitan na naman ako nito ni Chang. Ay, ano pa nga ba? Bahala na. Ang malaga na ibenta ko lahat. Ngayong 18 na ako. Kailangan ko na magplano para sa sarili ko. Kailangan ko nang gumawa ng paraan. Ilang taon na rin ako nagtutulak ng kariton para magtinda ng mga paninda ni Chang. Kailangan baguhin ko yung buhay ko. Nasa tamang edad na ako para magdesisyon. Kailangan kong kausapin si Chang. Tama na to. Papasok na ako sa loob. Ma! Nandiyan na yung magaling na babae. Kararating lang niya. Siguro, naglalandi yan sa labas kahit ngayon lang dumating. Hoy, Catherine! Magdahan-dahan ka nga dyan sa pananalita mo. Nakalimutan mo bang nakakatanda ako sa'yo? Ay, bakit? Totoo naman, di ba? Diba? Naglalandi ka sa labas kaya ngayon ka lang dumating? Kilalang kilala ko ang ganyang pag-uugali, huy. Kaya wag mo na akong astahan kung sino ka namang santa. Kaya, lagot ka mamaya kay mama. Kanina pa yung naghahanap sa'yo. Bakit ngayon ka lang? Ha, Aber? Tigil-tigilan mo nga ako, Catherine. Wala akong dapat ipaliwanag sa'yo. Kaya umalis ka dyan sa harapan ko. Aba, matapang ah. Bakit? Sino bang pinagmamalaki mo ngayon? Meron ka na bang sugar daddy? Paano kaya kung sabihin ko kay mama na palayasin ka sa bahay na ito? Sampid ka lang. Huwag kang masyadong matapang. Kapal ng mukha. Wala akong panahon sa'yo. Pagod ako. Hoy! Huwag mo nga akong talikuran. Nagsasalita pa ako at kinakausap pa kita. Huwag mong kakalimutan na sampid ka lang dito. Sampid ka lang sa pamamahay na to. Kung ako sa'yo, lumayas ka na lang kaya dahil naalibadbaran ako sa pagmumukha mo. Isang salita ko lang kay mama, sigurado akong lalayas ka kaagad. Kaya, ano? Ikaw ang lalayas o palalayasin namin? Naalibadbaran talaga ako dyan sa pagmumukha mo. Isa ka lang sampid. Umaasta ka pala kung parang sino. Kung meron man makapal ang mukha, ikaw yun. Kayo ng mama mo. At yung kapatid mong lalaki. Bahay ko to. Alam ba kung bakit? Dahil ang mga magulang ko ang nagpundar dito. Hinayaan ko kayo na alipustahin ako. Dahil kung tutuusin, pamilya ko kayo. Yan ang laging sinasabi ng aking mga magulang noon.
na kayo na lang ang naiwang pamilya ko. Pero anong ginawa niyo sa akin sa loob ng ilang taon? Inalipusta niyo ako. Hinayaan niyo akong magtrabaho, supposed to be na mag-aaral ako. Tapos, yan pa ang itrato mo sa akin? Ha, Catherine? Kung gusto niyo, kayo ang aalis at hindi ako. Dahil bahay ito ng mga magulang ko. Aba, sandali. Sandali lang, ha? Abigail, anong bahay ito ng mga magulang mo? Aba, nakalimutan mo yata na ako ang nagpapalibing ng mga magulang mo nung namatay sila. Ako ang gumagastos. Kaya simula noong ako ang gumastos, sa akin na ang bahay na ito. Wala ka ng karapatan nito. Kaya kung gusto mo, pirmahan mo to. Pirmahan mo ang papeles na ito para pareho tayong maging malaya. Bahala ka na sa buhay mo at bahala na rin kami sa buhay namin. Kanya-kanya na tayo. Pirmahan mo na yan. Total na sa tamang edad ka na naman. Sige na, pirmahan mo yan, Abigail. Hindi, Chang. Hindi ko yan pipirmahan. Kung tutuusin, sobra-sobra na yung binayad ko para sa pagpapalibing ng aking mga magulang. Hinayaan mo ako sa kalsada na magtinda at magtutulak ng kariton. Mula umaga hanggang gabi, hanggang maubos ang mga paninda. Ni piso wala kang binigay sa akin. Yung mga damit ko, bigay ng mga tindera sa palengke. Wala kayong binili para sa akin kahit isang sapatos man lang. Hindi mo ako pinapapasok sa paaralan. Pero kahit ganun pa man, itinuring ko pa rin kayong kamag-anak. Dahil yun ang bilin sa akin ng aking ina. Tapos ganito ang gawin niyo sa akin. Nanahimik ako ng ilang taon. Dahil wala pa akong tapang nun. At wala pa ako sa tamang edad. Ngayon na 18 ako, meron akong karapatan ng magsalita. Kung gusto niyo, kayo ang umalis. At iiwan niyo ako sa bahay na ito. Dahil bahay ito ng aking mga magulang. Ano? Ako ang magpapalaya sa inyo? O kayo na lang ang magkusang lumayas? Sige na, Chang. Huwag na natin itong ipaabot pa na. Magharap-harap pa tayo sa kapitan. At kakasuhan ko kayo. Kung tutuusin, gusto ko kayo kasuhan ng child abuse. Dahil inaabuso niyo ako simula nung bata pa ako. Simula nung mamatay ang aking mga magulang, inalipusta mo na ako. Hindi mo na ako pinapaaral na supposed to be ikaw ang guardian ko. Pero anong ginagawa niyo sa akin, Chang? Para akong ibang tao. Hindi na kayo naawa sa akin. Kung hindi pa rin magbabago inyong pakikitungo sa akin, mas mainam pang lumayas na lang kayo. Aba, matapang ka na ngayon, ha? Bakit? Sino ba ang nagtuturo sa'yo niyan? Paano mo nalaman ang ganyang mga detalye? At paano mo nasabi ang mga ganyang bagay? Sino bang mga kasamahan mo? Sino ang nagtuturo sa'yo, ha? Ang kapal ng mukha mo. Kami ang paalisin mo dito sa bahay na to? Ang kapal ng mukha niya, Ma. Pwede ba yun? Anong kaguluhan to, ha? Bakit ang ingay-ingay nyo? Oy, Abigail, timplahan mo nga ako ng kape. Masakit ang ulo ko. Ay nako, Danilo. Lasing ka na naman. Ayan, si Abigail. Ang tapang-tapang na palalayasin daw niya tayo dito sa bahay. Dahil kanya daw ang bahay na to. Ang kapal ng mukha ng babaeng to. Ano? Anong pinagsasabi mo, ha, Abigail? Bahay mo to? Ang kapal na rin ng mukha mo. Halika nga dito. Kuya, Sino nasasaktan palalayasin ako. mo? Ha? Aray! Sino? Kuya, totoo naman eh. Hindi ako ang sampi dito kundi kayo. Kaya kayo ang umalis. Gusto mo talagang masaktan?
Kuya, ay! Danilo, tama na yan. Tama na yan. Lasing ka, baka paano pa yan si Abigail sa mga kamay mo. Ha? Sige na, Abigail. Pumasok ka na doon sa kwarto mo. At wag mo nang uulitin na sabihin iyan. Kung ayaw mong masaktan ulit. Naintindihan mo? Oo po. Pasok ka na sa kwarto mo. Opo, Chang. Sakit ng katawan. Palang Hala. Alas 5 na ng madaling araw. Tulog pa sila, Chang. Lalayas ako. Hindi na ako babalik dito. Kukunin ko na yung napag-ipunan kong pera. Nandito lang yun. Bakit wala na dito sa pinaglalagyan ko? Wala nang laman. Paano ako makalayas dito? Ninakaw ng pinag-ipunan ko. Ang tagal ko yung pinag-ipunan tapos nanakawin lang. Pinaghirapan ko yun. Tapos ipang-inom lang. Diyos ko. Hanggang saan ang kalbaryo kong ito? Di ba sabi mo, ang taong walang mga magulang, ikaw ang tatayong maging magulang ko, pero bakit inabi ako ng ganito at inayaan niyo lang? Tulungan mo ako. Bahala na. Aalis ako. At pagdating ng araw, babalikan ko kayo. Babawiin ko lahat.